Diba? Totoo po na sa Manila po ako, nagtrabaho ako kung saan-saan. Pati nga construction doon sa Corinthian Garden, yung mga paggawa ng mga magagandang bahay doon, pinasok ko. Kaso, naka 3 months lang ako nagmamasa ng gano'n. Nalaman nila may college background, ginawa na akong checker. Kaya yung mula sa pagmamasang gano'n, i-ballpen na lang. Nagagawa ng pera. And then hanggang po sa nagtagal ako, gano'n po. From 1 year ako magtatrabaho, pagpapatuloy ko pag-aaral. And then finally, napasok po ako sa Adidas Philippines. And doon po ay pinayagan na akong mag-aral sa gabi. Wala nang problema sa talagang palapit na ng palapit si Francis doon sa kanyang itaga mo sa bato. Pero akala ko yan ang plano ko at nangyayari yung plano ko. Yung pala mas matindi yung plano ni Lord. Because meron po doon pastor sa Adidas na every yung tanghalian, ang bilis kumain ang pagkatapos mag-share at doon po ako nakakilala sa Panginoon. And after 3 years na mga kilala ko sa Panginoon, tinawag akong mag-pastor. At dahil workaholic ako na paborito na rin ako sa Adidas, ayaw nga ako pag-resign, nasa marketing department po ako, supervisory level na nga. Pero ang nakapagpaali sa akin nun is my calling. I need to decide pagpapastor o hindi. Ako po ay nagpastor, akala ko okay for the first 5 years of my pastoring, 5 churches ang natanim at 5 pastors ang na-raise up. The first 5 years. Kasi nga ako workaholic, kala ka pala talagang magsipag, talagang may resulta. Pero yung pagsisipag na may kasamang, hindi man nadidilyo sa manang loob. Alam niyo, pwede kayong magpastor regardless of your position in the church. Kapag hindi pa nadidil yung mga sama ng loob na yan, nandiyan pa yan, natatakpan lang. And the first 17 years in my ministry, naiangat ko. Nakapag-plant ako ng church, nakapag-raise up ako ng pastor sa amin. Ang dami ko kayang tinanggap na mga award na pinakamaraming pastors na na-raise up ngayon taong ito. Maraming pastor nabuksan na church ngayong taong ito. At yun po ay mayroong mga number yun. I-declare lang po na pastor yan pag 80 ang kanyang members. At yung kanyang church na hinawakan, recognize na family yun kapag may 80 rin sa taas. Hindi yun basta-basta. So, talagang yun ang nangyari sa ministry ko. Pero po noong 2004, wala na, dumanas na po ng matindi. Parang nangalay na, parang ayawan na. Early 2004. 17 years na po ako nagpapastor na. Parang ayawan na, ang dami ng problema. Mga pastor ko pasaway, kasama si Edward. Pasaway. Dahil humawak po ako sa aming region na ng 29 pastors, 29 churches. Tapos nung napalago pa namin ng gano'n, hinati na lang, ginawang north and south. Pero noon gano'n, 29. Pero ang daming pwede pala lumalago ang church. Pero pag may sama ng loob na hindi natidil, puro lumalaki ang church pero nag-aaway na church. Hindi maganda. 2000, kalagitnaan ng 2004, may nag-introduce po sa amin about G12. At siyempre, tagal ko na po sa ministry, ina-analyze ko naman pinag-aaralan ko. Sabi ko, parang okay ito. And then, nung sinubukan po namin, nag-conduct kami ng first encounter namin, August 2004, July in-introduce sa amin, August nag-conduct na po kami. And the first encounter po, kagaya po ng mga pastor nyo, kasama kami dyan. Participants din po kami lahat. 100 plus po kasama yung mga pastor ko. Nag-encounter po kami. Dumaan po kami dyan. And during the prayer na po itong tinuturo sa manang loob. Sabi ko sa loob-loob ko, overseer na ako. Ang tagal ko na nagpapastor. Pala na ako niya. Para wala na
Pero nung habang nag-exhort at nagpe-prayer na yung nagtuturo sa amin. Tapos yung mga kamay nakataas na ganun. Mamaya-maya bigla ba naman nangusap si Lord, sabi niya, "Kumusta ka?" Sabi ko, napaka-personal naman mo yung tanong. Sana kausapin din mo kayo. Sabi niya, "Kumusta ka?" Sabi si Lord, sabi ko, siyempre, "Lord, okay naman." Kunwari ang patay, okay, no? Sabi ko, "Lord, okay naman." Sabi ni Lord, parang sumagot sa text, sabi niya, Di nakataas pa rin ang kamay ko, nagpe-pray yung nagtutuko Mamaya-maya, andyan na naman, sabi niya, "Hindi nga, kumusta ka nga?" Sabi niya, kulit eh. Sabi ko, "Lord, okay na naman." Kumusta naman yung mga parents mo? Sabi niya, "Lord, pwede bang palitan na lang natin yung pag-uusap?" Alam niyo, ibig ko sabihin, may mga topic ayaw niyong pag-usapan, di ba? O ganun din ako, pakakala niyo kayo lang. Ako din. Sabi lang sa mga magulang mo, sabi ko, "Lord, pinagpawisan ng talaga ako." Sabi ko, "Lord, alam mo naman, Lord eh." Pero pag sabi niya po ng palala, alam ko meron siyang dinidil sa akin. Nasa medyo mahabang panahon, pilit na pinagtatakpan, pilit na binabaliwala, pero hindi pa lang, kahit pa dumaan ng ilang taon, hindi pa rin nadidilan doon pa rin yan. Yan ang sinabi ko, "Okay naman, Lord." Pero matigas pa rin ako. Sabi ko, "Okay naman, Lord." Sabi niya, siya na yung nagsabi, at ang tingin ko talaga umili. Sabi niya, "Hindi eh." At pagkatapos po sabi ko, "Lord, alam mo naman talaga ang lahat. I surrender." Alam niyo po, mula noon, sinugo po yung mga sama ng loob. Alam ko naman meron eh. Bagamat hindi po ako naging, nagpakita ng, anong tawag dito, pagiging, anong tawag dito, yung pagpapakita ng sobrang galit sa kanila. Hindi ako ganun eh. Kaya kong kontrolin, pero yung loob. Nung nag-asawa na po ako, nakatira po ako doon sa Bago Bantay, so we are particular in Quezon City. Pero ang Veteran Hospital po, pagitan lang nun yung Pag-asa, Bagong Pag-asa sa Kaho, Mindanao Avenue, na po yun. Doon na ho inabutan ng tatay ko, ako pinakamalapit, nakamag-anak po, anak. Pero wala po ako doon, ng mga panahon na namatay. At bibihira din ako magpunta doon. Hindi ako yayain ng asawa ko. Puntahan naman natin si tatay. Talagang wala talaga kasi malayo yung puso ko. Pero wala akong kagaspangan. Yun ang gusto kong term na pinakita sa kanya. Not once. Parang okay lang. Tinatago ko lang. Pero grabe, ang tindi. Yung galit pala. Pero during that time na umaten ako ng encounter, doon ko na-realize, itong taong ito, grade 4 pa lang nag-aararo na. Hindi ito yung makin ng pag-araro, yung hinahatak ng kalabaw. Ang sakit kaya yun, lalo yung tag-araw sa Ilocos. Nung mga una-una pa, ganun. Itong taong ito, kahit construction pinasok, lahat yata hirap ng buhay, naranasan. Hindi mo ito basta-basta mapapaiyak. Kahit sapakin mo, gaganti lang sa kanyang kaabot, kayang pagganti sa'yo, pero hindi mo mapapaiyak. Pero po doon sa presence ni Lord, na wala pagkalalaki ko talaga. Doon na po ako, iyak ng umiyak. At mula noon napaiyak ako ni Lord, naging iyakin po ako. Hindi ako nahihiyang umiyak sa presensya ng Lord. Kaya marami minsan mga matitigas yung tumigas na yung puso natin. Pero kapag if we are not willing to be broken, walang aayusin si Lord. Kaya when I surrender, Lord, sinupusuko ko na yung mga sama ng loob ko sa kanila. Pinapatawad ko na sila. Nung sinabi ko po doon, bigla po para ako nabunutan ng tinig.
nawala. May nawala, talagang nabunot na gano'n. And then, bago rin po ako umalis doon sa nag-decide po ako. Buhay pa nanay ko, patay na yung tatay ko eh. Pero wala namang kinalaman yung patay kasi hindi naman sila ang sumamang loob. Ikaw na buhay pa. Kasi sabi nung iba, Pastor, kahit papatay na po yung nakagawa sa akin. Kahit patay na yun, ikaw naman sumasama ng loob, hindi yung patay eh. Kaya kailangan mo pa rin i-release at patawarin yun. Diba? Eh, nag-decide ako bago kami matapos nung sabi ko, pag uwi ko, pupuntahan ko nanay ko. Alam nyo na, ang layo-layo ng loob namin magnanay. Pero po nung pagdating ko doon, niyakap ko siya. Nay, sorry. Kasi baka hindi nyo nalalaman, masama loob ko sa inyo. Pero pinapatawad ko na kayo. Pero patawarin nyo rin ako dahil marami kayo siguro na-expect sa akin na hindi ko ginagawa. Napalayo din ako sa inyo. Patawarin. Grabe, niyakap ako yung nanay kong gano'n. Pagkatapos po nun, sabi ko, tinawag ko yung pamangkin ko, bili ka ng pintor. Pinapinturahan ko bahay ng nanay ko. Pati kwarto ng nanay. Sabi niya, anak, mamamatay ka na yata. Hindi na gano'n. Ginagawa tayo mabuti para mamamatay ka na. Hindi na sabi ko, gusto kong makabawi sa'yo. Mahal na mahal ko po kayo. Alam niyo po ngayon, ako na ang paborito ng nanay ko sa lahat. Sabi niya, noon na ayaw sa akin dahil from Adidas supervisor ng marketing department, nag-resign ng gano'n, nagagalit sila lahat sa akin. Pero ngayon po, one time may kasalan sa amin sa mga pamangkin ko. Tinawag ako mag-pray, tapos Mr. Alvarado sabi niya, hindi yan Mr. Pastor yan. Nagalit na nanay na lang. Dati wala lang, pero nung nasettle ho yung hindrance ng aming relationship, grabe. At pinagmamalaki na ako bilang pastor ngayon. Alam niyo, marami pong mga kaso na ganun. Pero walang ibang paraan kundi magpatawad. Ang ating Ama sa langit ay meron siyang pinakaiingatan at yun ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pero nung makita na tayo ay mapapahamak, wala siyang magawa kundi yung kanyang bigaten son ay ibigay. Kaya nga siya ay binugbog yung ating teksto kanina. Siya ay nagkalasog-lasog na broken. Pero pagka-broken na yun, siya naman ang ating kagalingan. Mahal na mahal tayo ng ating Ama at kaya niyang ibigay si Jesus at binigay niya na nga kahit ano bang haharapin na hirap para lamang ikaw ay maging malaya. Si Jesus na ang ganda-gandang kalagayan sa langit dahil lang sa iyo at sa akin. Binigay ng ating Ama at ganito po ang kanyang sinapit. He was broken so that you and me will be made whole. Ang pagkapira-piraso po na ganun sa buhay. Mamamatay na lang tayo sa puro sama ng loob. At ang sama ng loob ay nasasalim pa yan, hindi lamang sa mga anak, galit din ng anak mo. About offenses, sa Tagalog po ay mga sama ng loob. Ayan. Sino rito walang sama ng loob? Ay, hindi nakaranas sumama ang loob mula pagkabata. Ibang klase. Ibang klase yun. Simula pagkabata, malaman, ha? Eh, may marka nga yung sinaksak ng lapis ng kaklase mo dyan sa, diba? Ganun, di ba? And maging ang Biblia ay sinasabi po na imposible daw sa isang tao na hindi nakaranas ng sumama ang loob. Si Jesus may sabi yan, Luke chapter 17 verse 1. So, then Jesus said to the disciple, it is impossible that no offenses should come, but woe, kawawa daw po sa taong daratnan nito. So, talaga pong mapanganib yung sama ng loob. Kawawa talaga tayo.
Lalo na kung hindi natin alam i-deal kung ang sama ng loob. Kaya po napakarami ngayon mga internal diseases kasi nga po yan ay mga sama ng loob. Walang nag-iipon ng basura pagkatapos naipunin yung basura sa kusina, sa sala, sa labas ng bahay, pagkatapos ipapasok sa kwarto. Mayroong bang ganon? Wala no? Hindi nilalabas yon. Yun talaga ang normal. Pero kadalasan tayo, mahilig tayong mag-ipon ng mga basura sa ating kaloob-looban ng puso. At diyan naging dahilan kung bakit masasakitin ang maraming tao o kaya talaga naman po yan sama ng loob talaga, kaya sama ng loob yan. Pag hindi mo basta tamang labasan yan ay bubukol. Bubukol kung saan-saan. Mahal po maoperahan. Kagagaling lang po ako doon. At talagang medically speaking, spiritually speaking, totoo po yun na 80 to 90% ng mga internal disease ay may kinalaman ng sama ng loob. Kaya pag-usapan po natin sandali yan. No? And sabi po dyan, family members are the people that hurt us the most. Totoo po yun. The closer the relationship, the more severe the offense. Diba? Pagka wala tayong pakialam yung buhay ng isang tao na gano'n, wala kahit anong sabihin sa atin, buti nga sa'yo, di ba? Parang gano'n lang Pero kapag ito ay malalapit nating mga mahal sa buhay o kamag-anak nagkaroon tayo ng problema sa relationship, grabe ang effect nito sa ating buhay. Di ba? So, totoo po yun. And only those who care about can hurt you. Madalas, ang mga sama ng loob ay nagsisimula sa bahay. There are types of offenses. Sa aking slide po ay rejection, yan po yan, word that bind and curse, that bring emotional scars, yan po yan. Or sexual abuse, physical abuse, or lack of affection. Yung hindi nakaranas man ng pagmamahal. Napakarami kaya ngayon ng broken family. Diba? Mga families, broken families. Hindi nakaranas ng mga totoong pagmamahal. Kaya nga hinahanap yung pagmamahal sa labas ng bahay. Sa barkada, sa mga kaibigan, o kung saan-saan na lang. Basta maramdaman lang nila yon. Hindi na maintindihan mo sa mga magulang, pero doon nila naramdaman yun kasi wala sa bahay. Kaya madalas po ganun. Meron ako natin na seminar, nasa seminar na yun, napakaganda. At tinanong, sino sa inyo ang naalaala pa yung huling pagkakataon na sinabihan kayo ng tatay nyo ng I love you? Kung tatanungin ko kaya kayo ngayon dito, kailan yung maalaala mo na huli kang sinabihan ng iyong tatay ng I love you? Yung iba, never. Never yata. Totoo po yun. At ayon po sa studies, sabi po ng tagapagturo na mayroon pong background sa medical studies and pastor din siya. Sabi niya po ay nasa 85 to 90% yung mga tao na kanyang tinanong, napakaliit lang yung porsyento na nagtaas ng kamay na maalaala pa niya kung kailan sinabihan ng kanyang tatay ng I love you. Lalo na siguro yung mga edad natin. Siguro yung mga teenager pa pwede pa. Pero yung karamihan na nandito ngayon, hindi na yung maalala. At yun ang isa sa naging dahilan kung bakit ang mga tao ay masasakitin. Kasi ibang klase daw po yung love ng tatay. Yung nanay, syempre kasama niya yan. Nasa loob pa lang ng tiyan, di ba? Tapos 9 months yan. Tapos pag baby pa yan, pagka breastfeeding pa yan. So malapit talaga Pero yung tatay, yun ho yung nakakapag-nourish ng talagang love sa anak daw na para maging yung immune system ng isang bata. Malaki ang kinalaman yan. Kaya ngayon dito, wala nga nagtas ng kamay
No po yan. So, pag wala, absent po yan sa pamilya, malaking problema yan. At hindi na nga natin kailangan aralin pa. Tignan mo lang ngayon, ang dami talaga mga broken family. O kaya buo man, pero nandun sa isang loob ng tahanan, hindi naman nag-uusap. Nag-uusap, hindi nagkakaintindihan. Magkaharap sa kainan, hindi nagtitinginan. Madalas mga ganun. Pero sa pakiramdam ko ngayon, parang ako lang ang nakakaalam doon sa sinasabi ko. Parang hindi nyo na, parang ang layo mga iniisip nyo. Parang, ang epekto po nito, yung mga sama ng loob yun, ay ano po yan, doon nag-start na mag-build ang isang tao kapag nakaranas siya ng rejection at saka kung ano-ano pa yung una natin, yun, nagtatayo ng sarili niyang mundo. Di ba? Ay mga kabataan minsan na parang nagre-rebelde sila by one way or other, anumang mga reason nun, pero mamaya may sariling mundo yun. Kahit nasa bahayan, may nakasaksak na yan, walang pakialam sa inyo. Ayaw makinig, gusto lang yan gumawa ng sariling mundo. Nag-isolate yan, di ba? O kaya, yung damage of emotion or low self-esteem, yung sinasabi kanina ni Pastor, wala yan, puro mura. Si Pastor, ay nandiyo pa, gala ko tulog ka na eh. Diba? Yung uod ng tae. Buti nakakain kayo kanina. Wala tayong pakialam sa kanya, diba? Marami na po na-bless doon sa testimony ng gano'n, pero marami na rin po nagalit. Dumana na sila sa deliver. O retaliation. So, ito po yung mga effect. ng mga ilan lamang po yan na posible maging epekto sa isang tao na dumanas ng rejection at saka yung hindi ho minahal ng gusto nakaranas ng tunay na pagmamahal. Ito po ang damage sa buhay ng isang tao. Sa Isaiah chapter 53 verse 5, sabi niya sa kinaut ni Pastor Willie kanina, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. Tingnan niyo po yung mga atin at siya at atin, tayo at niya, di ba? Ginuhitan ko na yan para hindi na tayo mahirapan pa. Pero parang kung iyong iintindihin yung verse na yan sa Bible, parang one-sided na po. Yeah? Tayo nagkasala, siya ay nasugatan sa mga hagupit na kanyang tinanggap. Tayo yung masama, siya ay binugbog. Siya yung pinahirapan, tayo gumaling. Parang sa kanya lahat ng pahirap, pero sa'yo, para lahat ng mabuti para sa atin. Yun talaga ang ginawa ng Diyos. Kung iyong bibigyan ng isang kahulugan niyan, ganito lang ibig sabihin niyan, namatay si Jesus dahil sa namatay si Jesus sa lahat ng kasalanang ating ginawa at sa lahat ng mga kasalanang ginawa laban sa atin. In other words, dahil mahirap magkaroon na sa malanglot mapanganib nito, kailangan tayo ay magpatawad. Nandiyan pa ba kayo? Matahimik talaga. Walang tao na hindi nakaranas dito ayon sa Bible. At kapag hindi natin ito pag-usapan at hindi natin ito i-deal sa tama, kawawa ka. Alam niyo yung mga iba, ang tagal ang buhay sa ospital, hinihintay lang yung taong nagsasabi sa kanya, patawarin mo na sila, sige na, mamaya pa ka na, mamaya, luluhan na lang yun, mamaya, gaganon na siya. Pero kapag ka po, may hinihintay yun na ayusin yung relationship niya, talaga po, kahit yung mga aparato na, gumaganon pa yun, tagal, ubos ng pera yung mahal ng ospital. Grabe, yung mamatay sa sama ng loob, uubusin lahat ng pera nyo. Mahahaba ang buhay sa ospital yan. So, kailangan harapin po natin yan.
Pero tayo wala, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo, wala na tayong karapatan na hindi magpatawad. Grabe yun, sila ang gumawa ng masama laban sa'yo. Sila nagkasala, ikaw mamamatay. Parang wala sa katwiran talaga yan. Kaya lang ang sarap alagaan yung sama ng loob. Yung isang taon na kayo hindi nakita, pag nakita mo lang yun. Ay, nalagaan mo ng 12 buwan o 24 months. 2 taon kayo hindi nakita kayo, umaapoy ka pa rin. Yung nagkasala sa'yo, nakalimutan yung kasalanan niya, may pagganyan-ganyan pa sa'yo, nakita kayo. Saya pa niya, di ba? Ikaw, yung loob mo ba, ngingiti ka rin, bakit yung ngiti mo? Siya ang gandang ngiti niya, siya nagkasala. Kaya delikado talaga yun. Kawawa yung sumama ng loob. Di ba? Yung inutangan kahit di na nga nagbayad, siya pa masaya. Di ba? Pero pa nga ako, di ba? Siya na ng utang na hindi niya naalaala yung utang sa'yo, nakangiti na. Ikaw naman sumasama pa rin ang loob. Tapos pag nakita mo may kaibigang ganda-ganda ng beso-beso pa silang walang yan. Walang tao, di ba? Kasunod no, hanggang sa talagang sumisigib yung digdi mo at talagang inaalagaan mo doon, grabe, nagbibuild na yon ng ng bukol sa loob. So, biro mo sila na nga nagkasala, ikaw ang mamamatay. Kailangan maisip natin yun, di ba? Kaya po nung naintindihan ko ito, sabi ko, in English ko pa nga para kay Pastor Mason. Sabi ko, why I die for the sins of others? Bakit ako mamamatay dahil lang sa kasalanan ng iba? Huwag na, no? Kaya pinili ko na lang magpatawad. Kasi kung hindi ako magpapatawad, akong mahihirapan. Baka pag ilisan ko sa mundong ito, iniwanan ko pa ng malaking utang yung asawa ko at saka anak ko, sila pa magbabayad ng hospital bill at baka nabenta pa lahat ng meron kami para ng pambayad sa hospital dahil sa manang loob. May dumaan. Sa isang gulong daigdig, hindi tayo talaga makakaiwas, magulo nga Kaya nga lahat tayo, magkakaiba-iba lang yung lalim ng sugat, di ba? Magkakaiba-iba lang yung uri ng pinasama ng loob. Pero lahat po tayo ay nakaranas po nito. Ang buhay sa isang nagkasalang daigdig. Tulad ng buhay ni Jose o si Joseph sa lubang tipan. Siya ay nabuhay din sa di makatarungan daigdig na ito. Alam na ang istorya ni Joseph in Genesis chapter 37 na talaga siya ay paborito ng kanyang ama. 12 sila. At lalo na nung kinuwento ang kanyang panaginip, lalong kinainggitan ng mga kapatid at hindi maintindihan. Kaya pinagkaisahan ng mga kapatid, one time na tagpuan nila nandun sa malayong lugar, sa pastoral. Anong ginawa? Pinagkaisahan nila. Sabi nila, patayin na natin to. Yan ang istorya, no? Sabi naman ni Reuben, yung kanyang panganay na kapatid, sabi niya, huwag naman natin dungisan ang ating kamay sa sarili nating kapatid. Tapon na lang natin sa bangin. Pero iniisip ni Reuben na pagka wala na sila, babalikan ko, ililigtas ko siya doon. Kaso pinagtapunan na bangin, wala naman tubig. Sabi niya, teka muna. Nung nakita nila hindi ho napahamak doon sa benta na lang natin. Digdan nyo, pinagdaanan nyo na grabe ito si Joseph, di ba? Wala nga kayong bineto. At siyempre dumaan yung Ismailites, mga traders, mga negosyante, di binili hanggang sa pinagbili pa rin hanggang sa napunta sa Egypt.
Diba? At doon sa Egypt ay hindi pa rin po ayos ang kanyang kalagayan. Nakursunadahan pa nung asawa ng hari. At yun, ang sabi naman, pag si Edward nagtuturo, come and get me. Kaso may takot sa Diyos yun ayaw. Tumakbong palabas sa hablot yung damit. Yari, ebidensya na kulong sa hindi naman kasalanan ginawa pero nakulong. So matindi yung kanyang mga pinagdaanan. Sa isang taong dumadaan ng ganon ay sigurado ito ang kanyang mararamdaman. Sakit ng damdamin. Pag-iwan o paglisan o sa English po ay abandonment, pagmamalabis, panlilibak at panunuri, pananakit sa iba at sa pagdamay ng pananakit mula sa pamilya, katrabaho, kaibigan at asawa. So ito mga posibleng pagmumulan ng mga sama ng loob sa atin. Yung dinanas ito si Jose, grabe, sapat na para sabihin natin mayroon siyang karapatan magalit sa daigdig na ito. May karapatan siyang magalit ng lubusan sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang, sambahayan. Ang pagdanas ng pananakit ay nakalilikha ng kalungkutan. Imagine nyo, ilagay nyo ang iyong sarili sa kalagayan ni Joseph, di ba? Kalungkutan, pagkaramdam ng pagtanggi or hinanakit, takot o galit. Yan ang pwede maghari sa isang tao na dumanas ng tinatawag na mga hindi maganda sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito ni Jose, grabe, meron dalawang sikreto sa kanyang buhay. Bakit siya nagtagumpay? Ito yung kanyang testimony. After all the bad things that happened in his life, two things that made him free. First, he learned to forgive and forget. Yan po ang sikreto niya. Genesis chapter 41 verse 51, he called his firstborn Manasseh. God has made me forget all my toil and all my father's house. In other words, every time na tinatawag niya yung pangalan ng kanyang firstborn Manasseh, ang ibig sabihin pala po ng pangalan yun, he learned to forgive and forget. Ibang klase din, no? Yung Manasseh, pinapatawad ko na yung aking buong sambahayan at yung mga pangit na nangyari sa buhay ko. Yan ang ibig sabihin. Every time na tinatawag niya. That is a sign talaga na ito si Joseph. He learned to forgive and forget. That is his secret. Kaya kahit ano pang pangit ng pinagdaanan ng buhay natin, kung marunong tayong magpatawad, magiging malaya tayo. Pangalawa na kanyang sikreto, in Genesis chapter 39 verse 2, ay mababasa natin, the Lord was with Joseph, and Joseph became a successful man. His secret is his personal encounter with God. Yun ang pangalawa. Yung una, he learned to forgive and forget. Secondly, sabi ko, his personal encounter with God. At dahil sa kanyang personal encounter sa Panginoon, grabe, kahit ano pong pinagdaanan niya na pangit, sinamahan pala ni Lord, hindi siya pinabayaan. Kaya mahalaga yung encounter natin sa Lord, no? The second son, yung kanyang anak na ikalawa, ay tinawag niyang Ephraim. For God, sabi po yan, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Kapag mayroon kang encounter sa Panginoon at lagi mo siyang kasama sa buhay mo, grabe, kahit pa saan ka man tinulak ng kapangitan ng daigdig na ito. Di ba? Magtatagumpay ka pa rin, magiging overcomer ka.
Kaya lagi ko ini-encourage yung mga tao. Sabi ko, huwag mong hayaan ng pangit mo nakaraan. Nakalipas na yan. It's time to move on. Diba? Kasi hindi pwede yun ang basihan ng iyong hinaharap, yung mga pangit. Pero kailangan mo ng encounter sa Panginoon. Kailangan mo yung kanyang buhay na presensya araw-araw sa iyo. Kaya nga sabi ng Biblia, the Lord was with Joseph and became a successful man. Na kahit kapangit ang kanyang pinagdaanan, na-overcome niya yan. Siguro naman yung mga pelikula nito, ano? Grabe, no? Nung nagpupuntahan na yung mga kapatid niya sa Egypt. Di ba? Pagkatapos wala silang makain, parang gusto sana maghiganti, naiiyak na lang, lalo makita si Benjamin. Pero yung bayad nila, sinusuksok pabalik doon sa, ano, gano'n, no? Yan ang katibayan na siya'y nagpatawad. Kaya tayo sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, actually wala tayong karapatan na hindi magpatawad. Kung pipiliin mong hindi magpatawad, ikaw ang kawawa. Kaya ang sabi niya, wow, kawawa ka kung dumating yon at hindi ka marunong magpatawad. Ang encounter na ito ay isang venue lamang para magkaroon tayo ng pagkakataon na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Tapos natin malaman yung testimony ni Joseph. So kung na may share po yung konting testimony ko, naabot kaya kong balikan na istorya ng buhay ko. At the age of between 5 to 7, ako po actually tubong Ilocos po ako. My mother was Ilocos Norte, Sarat, Ilocos Norte. Ang tatay ko po ay Santo Domingo, Ilocos Sur. GI po ako, GI. Siguro yung pagsasalita ko, akala nyo Bisaya, ano? Hindi mo Ilocano. Ako po ay Ilocano talaga. At sa Santo Domingo po, nung malilit pa kami, ang lawak po yung bakuran namin, ang ganda yung bahay namin. At pagkatapos po nung at the age of 7, pataas naman po, ay natagpuan ko na ng sarili namin, kaming maliliit pa. Ay nakatira na lang kami sa maliit na bahay, kalahating konkreto at kalahating pawid. At ang masaklap pa doon, hindi pa amin yon. Kasi po may pangyayari, yung aking tatay ay nagkasakit hanggang sa naibenta lahat yung sa pag-hospitalization. Ayaw na padala sa Manila. Nung walang-wala na, ayaw na lang sa kinukwento-kwento na. Nung walang-wala na po kami, nabenta na lahat ng ari-arian. Saka ako nagpadala sa Veterans Hospital, isang veterano, ang tatay ko. At yung mga panahon na yon, yung mga kapatid ko na kaya magtrabaho, ay nagtrabaho, napilitan na po sila magtrabaho. Dinala na rin siya sa Maynila. Yung kaming tatlong ako yung pinakamatandang tapos yung bunsong babae, yung bunsong lalaki, mula sa akin naiwan po kami sa mga scattered ho kami literally as a family. Napadpad po ako sa isang tita na ang anak nung dumating ako doon, kapatid ng tatay ko yung tita ko. 11 sila, pang 12 po ako. At of course maganda naman po trato po nila sa akin. At nanganak pa ng isa, di 12 na sila, pang 13 na ako. Farmer po sila, kilala naman so sila. Yung sumunod na bayan ng Santo Domingo Panorte ay Magsingal. Doon naman po kami. Doon naman ako lumaki. Mula grade 3 yata yun hanggang sa first year college. Kinukwento ko para hindi ipahiya, pero napakabuti nilang pamilya. Syempre yung nagigitira doon, kaya ako workaholic nahirapan si Edward yung mga tao makipag-work sa akin. Workaholic kasi ako Kasi syempre nakitira na lang sa tita, natutunan ko yung sariling palo sa salitang Hindi na pwede yung ikaw na nakikitira, ikaw pa yung huling bumangon sa higaan. Hindi ako gano'n. So pagka alam ko na yung daily na trabaho, pag sinabi niya, dalhin niyo na yung mga, kami naman po kahit farmer po sila, kaya sabi ko mabuting pamilya.
nag-aalaga po kami na hanggang 500 na kambing, 20 baka, ganun po yun. Mga 5 hanggang 10 kabayo. At malaki po yung tinatamnan ng yung And sa katunayan, 2 po nurse sa London, 1 ho sa Baguio, engineer at saka And ako naman ay hanggang first year college, taking up BSBA na Business Administration sa Divine Word College ng Bigan. Kaya alam nung mga panahon na yun, pinagseselosan naman ako ng mga pinsan ko. Alagi first year na magsasaka, pag first year kayo, pag Sabado PE, pag Sunday ROTC, nung mga panahon na yun. Magsasaka, wala nang panahon sa sakahan. Kaya pagdating kong kukuha ng allowance, sasabihin mga pinsan ko, andyan na naman si engineer. Hindi naman ako engineer. Business Administration ay mag-major ng accounting. So, gano'n. Nung naramdaman ko parang may selos yung mga pinsan ko. Sabi ko, I decided, sabi ko, alis na lang ako. And mapelikula ito eh. Muntik na ako ma-discover sumulat na lang ako, hindi ko kayang humarap ng pagpapaalam sa kanila. Sumulat ako. Salamat, auntie, uncle, sa lahat ng ginawa niyo. Napakabuti niyong pamilya. Kasi pagka nararamdaman po nila na nagsiselos yung mga pinsan ko, sila nag-aaway. Ayaw ko naman yung ganun. Ako pinag-aawayan na mag-aama. I decided, iniwan ko na po sila. And then, bumalik ako sa amin. Nagpunta na ako sa bahay ng tatay ko sa Maynila. Pero sabi ko sa kanila, itagaan nyo sa bato, hindi ako aasa sa inyo. Di ba? Parang ganun, nagkamaroon na ako ng sama ng loob. Kasi bakit kaya ganito ang buhay? Katapos may mga kwento-kwento ng kamag-anak, pinabayaan kayo ng tatay nyo. Hindi sana kayo ganyan. Katapos po nung dumating yung edad ng bunso namin, inayos yung mga papel. So nga pala, ang mga veterano, lalo officer pa siya, meron palang mga educational benefit yon nagamit ng bunso namin. Lalo pong nagsisikip at grabe. Kaya nang umuwi ako ng Manila, sabi ko sa kanila, hindi ako aasa sa iyo, patutunayan ko sa buong mundo, di ba? Taga mo pa sa bato. Kaya nito, di ba? May mga ganun tayo eh. Dahil lang sa sama ng loob natin, nagpapakamatay tayo, maabot lang natin ang mga pangarap. Pero sabi ko sa'yo, papakita ko sa mundong ito, that's formed because of that vision. Maaaring ibang istorya ng buhay mo sa buhay ni Joseph. Maaaring iba yung istorya ng buhay ko sa buhay mo. Pero gaano malalim, ano man yung naranasan mo, ang ating Ama sa langit ay handa kang palayain ngayon. Nais niya na iparanas sa iyo ang totoong pagpapatawad. Pero bago ka lubusang patawarin ng Panginoon, dapat matutunan mong patawarin muna ang sarili mo, patawarin yung mga taong nakasakit sa iyo. Ngayon pong araw na ito, sabi ko nga, itong maghapon na ito ay nag-open lang ng opportunity. Hindi kayo lubusang mababago rito sa isang araw. Walang nababago sa isang araw. But this is a great opportunity na magbibigay ng open door for us para masimulan natin na mas mainam na buhay Kristiyano. Alam ko yan. Yan sabi ko, baka sa sipag mo, maaari kang makapagpalago like church. Pero pag mayroon mga unforgiveness sa'yo, may hangganan yan. But I surrender everything sa Panginoon na ayos ang buhay namin mag-ina, pamilya namin, mga kapatid ko. Yung pong nawasak at literally na-scattered, ngayon po unti-unti, nabuo at ginamit din ako ni Lord. Na nabuo at nagkasama-sama ulit. Na dati wala, akala mo wala ng pag-asa. Pero si Lord hindi nagwawasak. Nagbubuo yan.
John chapter 10 verse, the devil comes to steal, to kill, and to destroy. But I came, sabi ni Jesus, that you might have life, and life it more abundantly. Today, I'd like to give you an opportunity. May I ask the guides, yung po mga guides natin, to just stand up. The pastors na nandito, can you come? Hindi po. Tumayo po kayo rito, just make a line dito sa harap. Sila po ay nandito sa harap, I'd like to just close your eyes for a moment. Just bow down your heads. I'd like you to just commune with the Holy Spirit. Sa iyong pagyuko at pagpikit ng iyong mga mata, subukan natin balikan ang pelikula ng buhay natin. Mula sa kaya nating abutin, mula sa pagkabata ninyo, ano ba naging buhay natin? Meron bang mga naiwan ng bakat o kaya marka ng mga sama ng loob na habang ikaw ay lumalaki hanggang sa kasalukuyan? Meron bang mga pagkakataon na ikaw ay grabe talaga yung mga nangyaring mga event, mga pangyayari na hindi maganda sa buhay niya na nakasama ng iyong mga kalooban? Meron ba mga nagawa ng iyong mga magulang na sa tingin mo ikaw ay naabuso, na-reject? Balikan natin. At sa bawat dadaanan mo papalabas, pasukin mo muna. Pagkatapos paglabas mo, sa bawat nadadaanan mo na mayroong marka na ikaw ay sumama ng loob, tangayin mo na yan palabas. Huwag mo nang iiwan yung basura na yon. Maraming mga kwarto sa puso natin, pagkatago-tago natin yung mga sama ng loob niya. Pwede tayo magkunwari na parang okay lang. Pero isa lamang ang paraan para mabunot yan. Iyan ay yung pagpapahayag mula sa ating mga labi na pinapatawad na natin sila. Maaari iba-ibang istorya natin, but the Bible also says, imposible na ang isang tao ay hindi dinatnan ng sama ng loob. Malaki man yan o yan ang maliit. Today, gusto kang yakapin ng ating Ama sa langit at iparamdaman tunay na pagmamahal na hindi mo naranasan. Yung mga tao na inaakala mo sila ay tunay na kaibigan, pinaka-best friend, pinaka-malalapit, pinagtiwalaan mo ng lubos sa iyong buhay, pero yan ang nagdulot ng bakas ng hindi maganda sa buhay mo. Kapatid, gusto kang palayain ng Panginoon ngayon. Ngayong hapon na ito, sa mabigyan ng pagkakataon, at habang inaawit ko natin yung awiting yakap mo, just allow the Holy Spirit with the love of the Father, just allow na maramdaman mo yan. Mamaya, kung ikaw ay nandito ngayong hapon, sinasabi mo, pagkatapos mong ma-realize na mayroon pala mga natatago sa puso mo na hindi pagpapatawad. Hindi ko alam yung paano nangyari, ikaw lang nakakaalam, no? Pero kung desidido ka na gusto mo maging malaya, mamaya-maya habang umaawit tayo, right where you are, tumayo ka lang. Mamaya, huwag ka magmadali. Just hayaan mo na makapag-flow ka at hayaan mo ang Holy Spirit ang mag-udyok sa'yo para tumayo. At kung handa ka na mag-release ng pagpapatawad, tumayo ka lang sa iyong kinaroroonan mamaya. At ang mga pastor at mga leaders na dito sa harap, kung ikaw ay tumayo, lalapitan ka nila.
At yung mga pastor na ito, sila yung kakatawan do sa mga taong nakasakit sa iyo. At paglapit nila sa inyo, sasabihin nila sa iyo, kapatid, nandito ako. Kinakatawan ko yung mga nakasakit sa iyong damdamin. Humihingi ako ng tawad. Pinapatawad mo ba ako? Sila po ang gagawa nun, sila magsasalita nun. Kailangan sasagot po kayo. At dapat yung sagot, o mula ngayon, pinapatawad na kita. Yung mga nasa harap na pastor ay parang tayo mismo yung nagkasala. Gagamitin tayo ng Lord na instrumento para sa paglayaw po nila. Pagkatapos kayo sumagot na, o mula ngayon, pinapatawad na kita. At kung maaari mo sabihin, patawarin mo rin ako sa mga namali kong inasal o ginawa sa iyo. After po nun, the guide or the pastor will pray for your release, complete release ng pagpapatawad. And we expect that God will move and you will be set free. Come on, let's sing that song. If you are ready na magpatawad, tumayo lang po kayo mamaya. Huwag po kayong gaya-gaya. Kailangan po ay maramdaman nyo sa iyong puso na you are now ready to forgive. At doon kayo lalapitan yung mga pastor na yun. Mga pastor, wag lang natin ipag-pray sila. Gawin natin yung simpleng sasabihin natin, paglapit natin sa kanila. Nandito ako, kumakatawan sa mga nagkasala sa iyo. Humihingi ako ng tawad, pinapatawad mo ba? O yun lang po, sasagot. And you will pray. Yakap mo, O Diyos, kailangan ko. Yakap mo, O Diyos, sa buhay ko. Kailangan kita, ako'y sa'yo. Yakap mo, O Diyos, kailangan ko. Yakap mo, stand up where you are. The pastors will come and they will pray for you. Maliit man yan o malaki, mahalaga tayo po ay ma-release.